Magandang hapon po ulit mga ka-Diocese of Novaliches at magandang hapon din po mga ka-DECAF. Nandito po tayo ulit na para mapag-usapan at mapagtanggol ang ating pananampalataya sa tulong ng Let's DECAF, Defend the Catholic Faith. At muli po kaming natutuwa sa inyo at nagpapasalamat dahil patuloy kayong sumusuporta. Lalo na po sa nagdaang episode, napakarami pong viewers. Maraming salamat po. At hindi po magiging matagumpay ang programang ito kung hindi dahil sa inyo. Ngayong linggo po, very interesting ang ating pag-uusapan, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, na isi-celebrate natin bukas. Solemnity po ito, kaya inimbitahan po namin kayo na magsimba din. Pero bago po tuluyan tayo magsimula sa programang ito, hingin po natin ang paggabay ng ating mahal na ina na si Maria para maging matagumpay din po ang araw na ito para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang hapon po ulit mga ka-DECAF. Nabanggit ko po kanina na ang pag-uusapan natin ay the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Isa sa most controversial din na issue ng ating simbahan na patuloy natin pinagtatanggol. Pero maganda ding mapag-usapan ano ba talaga, paano ito nagsimula, paano nag-resort ang ating simbahan sa ganitong dogma. At marami pa po tayong mapag-uusapan ngayong araw. Bago po natin ibigay, Father Abe, ang usapan, paalalahanan po namin kayo na sa araw na ito, pwede po kayong mag-share ng inyong mga katanungan or reflections about Mama Mary. Ngayon, pag-usapan po natin, Father Abe, paano ba nagsimula itong the Assumption of the Blessed Virgin Mary? Kasi marami nagsasabi, namatay ba si Mama Mary? Or dinala ba siya sa langit, katawan at kaluluwa ng buong buo? Or natulog lang siya, inakyat sa langit? Kasi may mga pag-aaral po, may mga archaeologists, nakakita daw ng dalawang libingan ni Mama Mary sa Jerusalem at sa Ephesus na sinasabing doon siya tumira. Kung doon siya tumira, doon din siya namatay. Kaya lang, wala naman pong nakitang katawan. Paano po ba natin maipaliliwanag sa ating mga manonood itong the Assumption of the Blessed Virgin Mary? Well, unang-una sa lahat, Brother Aldriene, no? At dapat nating tandaan na ang doktrina ng Assumption of the Blessed Virgin Mary is a dogma of the Catholic Church. Ang ibig sabihin po ng dogma, ito ay infallible truth, isang katotohanan na hindi mapasusubalian. No? At dahil ito'y katotohanan na inihayag at itinuro mismo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya dahil yan ay pinapatunayan, hindi lamang ng banal na kasulatan, kung hindi ng apostolic tradition, yes, no, na minana natin sa mga apostol, no, at sa mga fathers of the church. Kaya dahil dito, sigurado tayo, ayun ay pinunuklama ng ating Santo Papa, Pope Pius XII, noong November 1, 1950, na ang mahal na Birheng Maria ay tunay na iniakyat sa langit. Kaya sabing ganyan dito po no, sa kanyang Munificentissimus Deus, yung Apostolic Constitution, kung saan dineklara niyang dogma ang Assumption of Mary by the authority of our Lord Jesus Christ and of the blessed apostles Peter and Paul, the founders of the Church of Rome. And by our own authority, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the Ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Kaya sa tanong mo, brother, kung saan niya nagmula yan sa Panginoong Diyos. Apo. Na pinagtibay ng Santa Iglesia. At yan ay pinaniwalaan ng lahat ng Kristiyano from the time of the apostles until now. Okay. So kaya yan ang ibig sabihin ng divinely revealed dogma. Ngayon, tungkol doon sa issue ng namatay ba si Mama Mary, may mga arguments na sabi na dahil nga wala siyang kasalanan, hindi siya namatay. No, pero ang general perspective niyan,
na itinataguyod ng marami sa ating Santo Papa na kahit na mismo dito si Pope Pius XII ay ang mahal na Birhen, tulad ng Panginoong Hesukristo, ay pumanaw din. Kasi nagtapos ang kanyang buhay dito sa lupa. That is a technical term for, she experienced death, the separation of the body and soul, kung saan magtatapos ang ating earthly life at mabubuhay tayo sa piling ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, yung tinatawag nating life after death. So dahil nga, kahit na ang mahal na Birhen ay walang bahid ng kasalanan, ayon kay St. John Paul II at kay Pope Benedict XVI, bilang tao, siya pa rin ay maaaring mamatay. Kagaya ng Panginoong Yesus. Di ba, Diyos ang Panginoon, walang kasalanan yan, pero dahil He assumed a human nature, He experienced suffering and death. Okay, at yun nga, ang kaibahan nga lamang, ay dahil wala siyang bahidungis, kaya iniakyat na kaagad siya, katawan at kaluluwa sa kalangitan. Okay, napakaganda kasi naipaliwanag natin, Father, kasi ang paniniwala talaga, automatic, pag-assumption, hindi namatay si Mama Mary, na dinala siya ng Panginoong Hesukristo sa langit, katawan at kaluluwa. Walang na-experience sa death. Pero sa ecclesiastical term na sinasabi ng dokumento, having completed the course of her earthly life. Yes. Yan po ecclesiastical term. Sa technical term or layman's term, death. Yes. So naka-experience din si Mama Mary ng death. Yes. Just like her son. So kung si Jesus nga nakaranas ng kamatayan, na tao at Diyos, si Mama Mary na tao ay namatay din. Yes. Napakaganda kasi po medyo mainit itong itong assumption, masyadong marami pong pinag-uusapan. At ngayon po napatunayan natin na dumaan din si Mama Mary sa course of death. At matindi po ang mga reference ngayon ni Father Abe, hindi lang po tayo biblical, hindi lang sacred scripture. Pinag-uusapan na din po natin yung sacred tradition and the church magisterium. So tatlong reference ng ating faith. So talagang makikita natin ngayong araw yung tindi ng usapan ng the Immaculate Conception. Ngayon, Father, paano naman po natin maipaliliwanag ito sa paraan ng pinaliwanag nyo na sa Church Magisterium and Sacred Tradition? Saan naman po natin masasabi sa Biblia na itong ating the Assumption ay na makikita din sa Biblia, banal na kasulatan? Well, unang-una muna, brother, kinakailangan pag-aralan natin ang buong Biblia para sa ganun, hindi lang tayo kuha ng talata para ipukol para patunayan ang isang doktrina. Lagi nating tatandaan, doon pa lang sa Genesis chapter 3 verse 15, nagkasala si Eva at si Adan, nag-declare na ang God the Father na may isang babae na manganganak ng Mesiyas na siyang dudurog sa ulo ng ahas, siyang tatalo kay Satanas. At ang babaeng ito ay hindi matutulad kay Eva na naging alipin ng demonyo. Kung hindi sila magkakaroon ng alitan, laging kaaway ni Satanas. Genesis chapter 3 verse 15, ganito po ang ating mababasa, sinabi ng Diyos dun sa ahas, kayo ng babae laging mag-aaway, binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Ngayon, sino yung binhi ng babae na dumurog sa ulo ng ahas? Ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit binhi ng babae? Kasi hindi naman ang galing sa sperm cell ang ating Panginoong Hesukristo. Virgin ang mahal na Birheng Maria, kaya binhi yan ng babae. At yung anak ng Birhen, ang tumalo kay Satanas. Siya ang naging Mesiyas na tagapagligtas at tagapagtubos. Okay. So kaya yung ina ng Mesiyas ay walang bahidungis at walang bahid ng kasalanan. She is always in opposition with Satan. So ibig sabihin, ano ba yung epekto ng kasalanan? 'Di ba? Corruption. Oo, at eternal damnation. Okay. So sabi nga ni St. Paul sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. At ang effect ng death ay corruption. Pero dahil nga ang mahal na Birhen ay laging kaaway ni Satanas at hindi nagkaroon ng pagkakasala
dahil prinotektahan siya ng Diyos Ama. Yes, Doon pala, sa lumang tipan pa lang. No, nung nagkasala pa lang kasi Eva at kasi Adan, protected na si Mary from the power of Satan and of sin. Kaya dahil diyan, Mama Mary didn't suffer corruption of her body. Oo, at pagkatapos yan, pinagkalooban siya ng buhay na walang hanggan as the foretaste no, ng kaligtasan dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah, nakakatawa ka kasi makikita din natin doon sa ilang mga saints natin na hindi na-corrupt yung kanila certain parts of the body. Kasi ginamit yun sa kabanalan. For example, si Saint Anthony, hindi na-corrupt yung dila, or may mga ibang part hindi na-corrupt yung puso, mga santo. Kasi ginamit nila yung part ng katawan na yun sa kabanalan. What more pa kung yung buong katawan mo ay ginamit sa kabanalan. Yes. Like Mama Mary, kaya hindi rin talaga siya Oo. Kasi nga, brother, ang ating Panginoong Jesucristo mismo, ayon sa Psalm 16, 9-10, yung Mesiyas mismo ay hindi nag-suffer ng corruption. Yes. Therefore, my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure, for you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. Yan ay talagang direktang tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Na dahil siya ay banal at walang kasalanan, dahil nga Diyos siya na nagkatawang tao, hindi siya magsasuffer ng corruption. Pero ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang ang Panginoong Jesucristo ang tatanggap ng biyayang iyan. Yung mga sumasampalataya at tapat kay Kristo, they too will experience yung tinatawag na absence of corruption, of freedom from corruption. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to 23 ng Good News Bible, for just as all people die, lahat daw ng tao ay namamatay because of their union with Adam. Di ba? Dahil sa kasalanan ni Adan, ang mga tao ay namamatay. In the same way, all will be raised to life. Ang lahat ay bibigyan ng itataas sa buhay because of their union with Christ, dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. But each one will be raised in proper order. Christ is first of all. Then, at the time of His coming, those who belong to Him. Now, tandaan natin, Brother Aldriene, na sa lahat ng sumasampalataya, sa Panginoon, si Mama Mary ang kauna-unahan. Diba? Siya ang first believer of Jesus. Hindi pa sumampalataya si Saint Joseph, diba? Hindi pa sure. No, wala pa nun si Saint John the Baptist, wala pa sila Saint Peter, sila Saint Paul. It was Mama Mary. Ang unang sumampalataya. Basahin po natin ang Luke chapter 1 verse 26 to 28. That in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." Yun daw, in union with Christ, ay hindi makararanas ng corruption. Sino ang unang-unang sumampalataya? Ang Birheng Maria. Di ba? Hindi pa sinisilang ang Panginoong Jesucristo. Favored one na siya. The Lord is with her na. Oo. Kaya kasi sinasabi natin na niligtas na siya ng Panginoon even before He died on the cross. Oo. Binigyan siya ng special privilege na coming from God the Father. Kasi doon pa nga lang sa Genesis 3:15. Pinangako na ng God the Father. Kaya dahil dyan, ang mahal na Birhen ay protected from death and corruption, from all evil, because of her union with Christ. The Lord is with her. Nakakatawa kasi, Father. Ang problema kasi sa atin minsan,
we mistake death for corruption. No? Lahat tayo makararanas ng kamatayan. Pero yung mga tunay na sumampalataya, makaranas man sila ng kamatayan, hindi mako-corrupt yung kanilang katawan. Correct. So ganun po na pinaliliwanag po. At mas lalo na yung kanilang kaluluwa. Kaluluwa, kasama doon. So wag po tayo magkamali na sa death and corruption. Lahat tayo makararanas ng death. Si Jesus nga nakaranas ng kamatayan. Si Mama Mary din. Tayong lahat. Pero yung corruption, yung pagkabulok, doon yung mararanasan natin base sa kung paano tayo nagmahal na ng palataya kay Kristo po. Yes. Tama ka, brother. Kasi yun nga, sinasabi, di ba, sa Luke chapter 1, verse 42, sabi ni Saint Elizabeth sa mahal na Birheng Maria, and she exclaims, si Saint Elizabeth yan, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Ang first sin, nanggaling sa unang babae, kay Eva. Pero, mas blessed pa sa lahat ng babae si Mama Mary, kasi higit siya kaysa kay Eva. Kung si Eva ay nagkasala, ang mahal na Birhen ay hindi. And not only that, Luke chapter 1, verse 45, "And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." Kaya ang tawag natin kay Mama Mary, the first Christian, the first Catholic, the first believer. In the order of union with Christ, Mama Mary is the first. Kung paano si Eva ang first in union with Adam. Kaya yung original sin niya ni Adam and Eve. Pero yung God's plan of salvation, yan ay union between the second Adam, Christ, and the Virgin Mother, the Blessed Virgin Mary. Kaya siya yung unang-unang tagapagmana ng kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, Father, habang nagsasalita, very prominent yung word na believe. Na parang siya yung pinakasummary tuloy ng commandment. Kasi diba sa Exodus, binigyan tayo ng 10 commandments. At lahat ng susunod doon, hindi mapapahama. Then sa Synoptic Gospel, sa ating Gospel, sinamarize si Jesus Christ na love God and love your neighbor. Pero dito, parang sinasabi, yung culmination of all the commandments is believe. Lahat ng maniniwala ay hindi mapapahamak at hindi mamamatay. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito yung pinakita ni Mama Mary, na siya yung unang sumampalataya at naniwala kay Kristo. At dahil siya yung una, nagmahal siya sa Diyos at nagmahal siya sa kanyang kapwa. Tama ka, brother, kasi yung salitang believe in God, no? Yung pananampalataya sa Diyos, hindi lang yan salita, hindi lang yan sa isip, pinakikita yan sa gawa. Di ba? Sabi nga ni San Pablo, doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13, baka pagsalita man ako sa wika ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Di ba? Kahit na may malaki akong pananampalataya, ano pang mapatalon ko yung bundok sa dagat, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Di ba? Kahit na ialay ko yung aking katawan para sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So kaya si Mama Mary, hindi lang sumampalataya, namuhay sa pag-ibig. Nakita mo naman, kahit buntis siya, sumugod sa Judea para tulungan si Santa Elizabeth. Nung naubusan ng alak yung mga tao, yung kinasal, sa Cana, sa John chapter 2, si Mama Mary ang unang tumulong. Sabi niya, anak, wala na silang alak. She prayed to Jesus to create a miracle. At kahit na hindi pa oras, ginawa ng ating Panginoon because it was requested by the Blessed Virgin Mary. Kaya yun nga, because of the request of the first Abe, pumasok ang kasalanan. But because of the request of the second Abe, the Blessed Virgin Mary, nag-umpisa yung salvation. Diba? Kahit hindi pa oras, napaaga yung salvation plan because of the request of the second Abe, which is the Blessed Virgin Mary. At saka isa pa, brother, ganito. Pag tayo sumampalataya at umibig sa Diyos at sa kapwa, hindi lang isip ang ginagamit natin, hindi lang yung kaluluwa, pati katawan. Di ba? Halimbawa, pinagluto ka ng nanay mo, hindi lang kaluluwa niya yung nagluto, kamay niya nagluto doon. Di ba? Pag tayo ay gumawa ng mabuti, di ba, namigay sa kapwa, hindi lang kaluluwa ang gumagawa nun, pati katawan. Kaya hindi lang yung kaluluwa yung dapat parangalan kapag kabutihan ang isinabuhay. No? At hindi lang dapat kaluluwa ang parusahan kapag
ginamit sa kasalanan ang katawan. Opo. Kaya dahil diyan, yung mga sumasampalataya kay Kristo ay pararangalan hindi lang sa kaluluwa, kundi pati sa katawan. Basahin po natin itong Philippians chapter 3, verse 20 to 21. We, however, are citizens of heaven. Tayo daw ay, citizens. Nakatira sa kalangitan. Yan ang bahay na inilaan sa atin ng Diyos. We eagerly wait for our Savior. Hinihintay natin ang ating tagapagligtas, ang Kristong Panginoon, na nanggaling sa langit. Ito yung pangako, verse 21. He will change our weak mortal bodies and make them like His own glorious body. Babaguhin niya ang ating mahihina na katawan. At yan ay kanyang babaguhin at gagawing katulad ng kanyang maluwalhating katawan, using that power by which He is able to bring all things under His rule. Sabihin, gagamit ang kanyang almighty power. Yung mga tapat kay Kristo ay babaguhin ang kanilang katawan, luluwalhatiin ang kanilang katawan. Kaya dyan nagmula yung ating paniniwala na dahil ang Mama Mary ay tapat sa Panginoon. He is the first believer and the most faithful. Kahit na yung ibang mga apostol, nagtakasan, nagtagwan, naduwag. Si Mama Mary na doon sa paanan ng krus. Hindi natakot, hindi naduwag. Yan ang pinakatapat sa lahat. Di ba? Nasa tabi niya lang sila Saint John, sila Saint Mary Magdalene. But siya ang nasa center. Kaya dahil siyan, sabi natin, ang mahal na Birhen, nung pumanaw siya ay iniakyat sa langit na niluwalhati ang kanyang katawan ayon sa pangako ng salita ng Diyos sa Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Opo. Yan kaya po sinasabi na yung mortal bodies change into a glorified bodies. Correct. Mararanasan, or merong patikim dyan ng Diyos dahil sa mga santo, di ba? Kapag hindi na-corrupt yung kanilang katawan. Maraming santo hindi po nabulok yung katawan. O yung mga certain body parts na hindi nabulok dahil ginamit sa kabanalan. Correct. So meron tayong patikim na ating nilulook forward din na si Mama Mary ang nag-fulfill. Yes, tama ka, brother. Talagang patikim, the foretaste of heaven. Yes, at yung sinasabi mo, brother, yan ay talagang pinaliwanag sa banal na kasulatan. Pinaliwanag siya ni San Pablo. Basahin po natin ang Romans chapter 8, verse 23. Ganito po yung sinasabi, the Lord will redeem the bodies of the blessed. Hindi lang yung kaluluwa, pati yung katawan nila. And Romans 8:23, and not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit. Si Mama Mary, ang unang binabaan ng Espiritu Santo. Di ba? Sa Luke chapter 1, verse 35. Bababaan ka ng Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo, tatawaging anak ng Diyos. Okay, yan sa baba, yung Luke chapter 1, verse 35. Pero ano yung sabi doon sa taas, sa Romans 8:23? We groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, na tayo aampunin ng Diyos. The redemption of our bodies. Yes, opo. Kaya, ang ating simbahan, merong tinatawag na resurrection of the body and resurrection of the forgiveness of sins and resurrection of the body and life everlasting. Amen. Diyan galing yun. Romans chapter 8 verse 23 yun. Brother Aldriene, baka akala ninyo yung mga dogma natin sa credo ay kung saan-saan lang natin pinulot na walang basihan sa banal na kasulatan. Yan po word for word. The redemption. We await eagerly the redemption of our bodies. At sabi ng simbahan natin, ang unang tumanggap ng tinatawag nating redemption of the body na pinangako ng Diyos ay walang iba kung hindi ang babaeng unang sumampalataya at pinakatapat sa lahat ng disciples ni Kristo, ang Birheng Maria. Opo. Pero, Father, bagamat na si Mama Mary ay pinaglihing walang sala at nilukuban ng Espiritu Santo, kasi makikita talaga natin sa mga pagbasa na siya'y pinili ng Diyos para maglalang ng ating tagapagligtas na si Jesus. Hindi naman ibig sabihin na inihanda siya at pinaglihing siyang walang kasalanan.
hindi naman, parang pinagkait din sa kanya yung free will. Meron din man pa rin siyang free will, no? Gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Pero talagang sa puso ni Mama Mary, talagang tatalikdan niya lahat ng kasalanan. Unang-una sa lahat, hindi maaari nating sabihin, brother, na dahil siya ay ginawang walang kasalanan, wala na siyang free will. Yes, opo. Kasi kapag sinabi mo walang free will, hindi siya dapat ginawa ng Diyos na tao. Yes. Sana ginawa na lang siyang computer. Walang free will yan. O ginawang bato. Di ba? Walang free will yan. Di ba? Kung siya ay ginawang ano pa man, di ba? Isang pusa. Yes. O, di ba? Pero the fact na siya ay nilikha ng Diyos na tao, merong katawan at merong kaluluwa, may isip at talino, at may kakayahang magdesisyon. Ibig sabihin, may free will siya. Yun lang sabihan niya yung kanyang anak na anak, wala na silang alak. Diba? Tapos ano yung sabi ni Jesus? Ay, wag mo ka akong pangunahan, ginang, hindi pa oras. Ano sabi niya sa mga katulong? Sabi niya, gawin ninyo kung ano yung ipag-uutos niya. Ay, free will yan. Diba? Meron siyang pagkukusa, nag-iisip siya. At saka ganun din, yung doon sa Luke chapter 1, verse 26 to 35, mga sumunod. Di ba? Sabi ng anghel, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, no, at bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Paano mangyayari yan? Gayong ako'y birhen, sabi niya. Di ba? And at the end, nagdesisyon siya. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap sa akin. Ayon sa kanyang sinabi. Ibig sabihin, may free will si Maria dahil sumasang-ayon siya sa kalooban ng Diyos. At by the very fact na bago magdesisyon ang Diyos, pinapuntahan muna sa anghel si Mama Mary para tanungin kung pumapayag siya sa plano ng Diyos. Kaya yung fiat of the Blessed Virgin Mary, yan ay 100% proof na hindi nawala ang free will ng mahal na Birhen. Opo, may consent. May consent. Opo. Kaya kahit bagamat na siya'y pinili, yung kanyang kabanalan ay hindi lang dahil pinili siya ng Diyos, dahil talagang tinalikdan niya yung kasalanan. Total rejection of sin. Kaya din naman pinagkalooban siya ng Diyos ng ganitong biyaya na hindi nabulok or nag-corrupt yung kanyang pangangatawan. Yes. Talagang nilook forward natin, Father. At nais ko pang dagdagan yung sinabi mo kanina, brother. Diba sabi mong ganyan, na yung mga gumagawa ng kabutihan ay pararangalan ng Diyos. Basahin po natin itong Romans chapter 2, verse 6 to 10. Ano yung sa, the doers of good shall be given glory, honor, and immortality. Ano ang sabi ni St. Paul? He will render to each one according to his works. Sila'y huhusgahan ng Panginoon, paparangalan ng Panginoon. Opo. Ayon sa kanilang makagawa. To those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. Imagine, buhay na walang hanggan. And for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. Sabi, lahat ng tao, pati mga hentil, damay tayo doon. Pag gumawa ka ng kabutihan, pararangalan ka ng Diyos. Pag ikaw ay gumawa ng kasamaan, parurusahan ka ng Diyos. That is justice. Kasi ang ibig sabihin ng justice ay to give to someone what is his or her due. Dapat ibibigay mo sa isang tao kung ano yung nararapat mo sa kanya. Pag ang isang tao ng rape at kinulong siya, hindi injustice yun. Yun ay katarungan. Dahil nararapat yun sa kanya. Epekto yun ng kanyang sariling kasamaan. Yes, opo. Kaya nga, Father, talagang napaka tawag dito. Misteryoso ng galaw ng Diyos. Sa ngayon, nararamdaman natin yung kanyang awa at habag. No? Yung kanyang mga grasya. Sa kabila ng ating mga kasalanan, patuloy tayong ginagabayan at binibiyayaan ng Diyos. Pero hindi naman din yun talagang maglo-long last kasi may tinatawag din tayong justice. Correct. Na talagang makikita natin dito kung paano tayo magbabayad ng sarili nating kasalanan. Hindi dahil parurusahan tayo ng Diyos, kundi dahil yun yung parang consequence ng ating pagtalikod sa Kanya. Tama, brother. Actually naman,
ang Diyos ay hindi magpaparusa kung mabuti tayo. Di ba? Ang nagbibigay actually talaga ng kaparusahan, tayo sa ating sarili. Halimbawa, kapag tayo pumatay, talaga makukulong ka niyan. Di ba? Wag mo sisihin, ang sama-sama ng gobyerno dahil kinulong. Ay, hindi, ikaw pumatay ka talaga ikukulong ka. Di ba? Violent ka dapat i-restrain ka. So, pero pag namumuhay ka ng tahimik, yun ay hindi ka dapat saktan, hindi ka dapat, dapat kang igalang. Yun nga lang, kapag yung walang kasalanan, papatayin, sasabihin drug addict, sasabihin kriminal, extrajudicial killing na yon. Masama yon, di ba? Yes, ang kagandahan nga lang, ang Diyos natin, alam ang lahat ng bagay. Di ba? Alam niya kung tunay kang makasalanan o kung tunay mong ginawa yung krimen na hinuhusga sa iyo. Di ba? God knows everything. He can read our soul and the thoughts of our hearts. Yeah. Okay. At itong bagay na ito, brother, yung issue na yan hinggil sa assumption of the Blessed Virgin Mary, it was already prefigured sa lumang tipan pa lang. Opo, yeah. Isa rin sa mga tinitingnan yan kasi kanina quote pa tayo ng quote sa New Testament. Kasi tayo mga Kristyano, doon talaga makikita lahat ng mga gawa ni Kristo. Paano naman po sa Old Testament, Father? Sa lumang tipan pa lang, brother, yung assumption of the Blessed Virgin Mary was already foreshadowed. Di ba? Binigay na yung anino ng katotohanan iyan. It was already prepared by God. At yan nga ay makikita natin sa story ni Elijah at ni Enoch. Doon sa Genesis 5:24, sabi dito, Enoch walked with God. And he was not, for God took him. Mary believed in God. She walked with God. And so God took her also. 2 Kings chapter 2 verse 11, and as they still went on and talked, behold, chariots of fire and horses of fire separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Okay, so kaya iniakyat sa karwahing apoy si Elijah. Okay? At si Enoch naman ay kinuha ng Diyos. Sabi natin, ang mahal na birhen, ang pinakatapat sa ating Panginoong Jesucristo. Tulad ni Enoch, siya ay lumakad sa aral ng Diyos ng buong katapatan. At tulad ni Elijah, di ba, lahat ng pari ng Israel during that time, naging taksil, sumamba kay Baal, except Elijah. Di ba, kaya nagkaroon ng labanan, tag-iisa ng faith doon sa Mount Carmel. Nanalo si Elijah, nakapagpababa ng apoy. Nung tumakas yung mga apostol at iniwan ang Panginoong Jesucristo na nakabayubay sa krus, ang mahal na birhen ang nakatayo sa kanyang harapan at nanatiling tapat. Kaya para sa ating pananampalataya, siya ay iniakyat ng Diyos sa kalangitan, katawan at kaluluwa. So, sa lumang tipan pa lang, meron talagang story ng resurrection and assumption. Correct. Someone will take them up to heaven. Yes. Natin assumption. Kaya talagang hindi malabo na tayo din makinabang sa ganitong pananampalataya kapag talagang buong puso nating pamahalin ang Diyos at mananampalataya sa Kanya. Kaya nakatutuwa, Father. Yung itong assumption ni Enoch at saka ni Elijah, kagaya po ba ito ng assumption ni Mama Mary? Meron pang konting difference. Okay. So, ang unang difference niyan, kasi syempre, nung panahon ni Elijah at ni Enoch, wala pa yung Savior. Therefore, di ba, nung nagkasala si Adan at si Eva, sinara ng Diyos yung paraiso. No, it signifies spiritually that heaven was closed for men. Kasi nga wala pang salvation Walang redemption. Kasarado pa ang gate of heaven on. Kaya doon sa Book of Revelation, sinasabi na only the blood of the Lamb can open the Book of Life. Yun ang sinisignify noon. Kaya si Enoch tsaka si Elijah, they only experienced life after death. But they didn't enter heaven yet. Yan yung tinatawag natin sa New Testament na bosom of Abraham, doon sa Gospel of Luke. Pero si Mama Mary, hindi lang siya naka-experience ng life after death, dan doon naghintay sa pagdating ng Mesiyas, but kasi nung naranasan niya naman yung katapusan ng kanyang
pananatili dito sa lupa, nag-asensyon na si Lord Jesus. Bukas na ang pintuan ng langit. So, Mama Mary truly entered heaven immediately after she was assumed body and soul into heaven. So, nakapasok agad. Nakapasok. Eh, asan po dun sila? Enoch at saka si... Nandun na sa heaven kasi bukas na eh. Ito Ah, ay mababasa natin, bago- brother. Oo. Bago po yung ascension, o bago dumating yung Mesias. Kung papasahin mo, brother, itong ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 27, nung namatay ang Panginoon, nakabuksan yung mga libingan ng mga banal, ng mga santo. Ibig sabihin nun, doon, yung sabihin na, they rose from the dead. Okay. At binuksan na yung langit para sa kanila. Ito po yung sinasabi natin, Matthew chapter 27 verse 52. Opo. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos sa siya ay mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. No, in English, and the graves were opened, and many bodies of the saints which is left arose and came out of the grave after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. So, ano yung holy city na yan? Ay, walang iba kung hindi ang kalangitan. Yan ang pinapaliwanag sa atin ng letter to the Hebrews, no? Na sinasabi dito sa Hebrew chapter 12 verse 22, but you have come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels in festal gathering, and to the general assembly and church of the firstborn. Ito yung first church, which is Israel. Ayan. Okay. The firstborn which are written in heaven, and to the God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Isa dyan si Mama Mary. Yeah. Because she is a human person, no, sanctified, no, and saved by the grace of God. No, through the special predilection of God the Father, doon sa Genesis chapter 3 verse 15. At sa pamamagitan din ng pagliligtas na pinagkaloob sa Kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ka sa Magnificat pa lang, brother, sinasabi na ng mahal na Birheng Maria. Ganito po ang sabi ni Mama Mary sa Luke chapter 1 verse 46. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya si Mama Mary, kahit before pa mapako ang Panginoong Jesucristo sa krus, iniligtas na ng Diyos. Kasi di ba mahilig yung mga born again, mahit kami, ligtas na kami. Kayo lang nagkiklaim yan. Si Mama Mary, Biblia ang nagpapatotoo na siya ay iniligtas na ng Diyos. Yeah. Dapat naman talagang parangalan natin siya bilang... Alam mo, Father, na-imagine ko kanina, pinag-usapan yung may mga santo bago isilang si Jesus bilang Mesiyas. Na-imagine ko yung mga santong naghihintay nung sila'y namatay, nung naghihintay sila sa pagbukas ng langit para sa lahat ng kaligtasan. Na-imagine ko tuloy na nung nag-visitation, parang sinasabi, mag-yes ka na. Parang ganyan na-imagine. Yes! Grabe yung pressure siguro, kaya mag-yes ka na. Pero na-imagine ko yung sigawan ng mga saints, yes! Someone said yes. Yes. And that is Mama Mary. Talagang napakalaki ng role na ginampanan ni Mama Mary. Correct. Sa kaligtasan natin at sa mga kaligtasan ng santong naghintay sa pagdating ng Mesiyas. Yes. Kasi baka kung iba yun, parang ayoko naman. Parang hirap naman ito. Pressure naman ito. Eh, sabi nga, parang Olympic yung pagka-yes ni Mama Mary. Correct. Okay. Sabi nga ng mga santo natin, actually, napakaraming santo. Diba sila Abraham, Isaac, Jacob, sila Moises, sila Aaron, pagkatapos yung mga propeta, sila propeta Daniel, sila propeta Ezekiel, propeta Isaiah, Jeremiah. Lahat yan gustong dumating ng Mesiyas. Pero wala sa kanilang may kay, wala sa kanilang may karapatan para maging pangunahing instrumento. Kasi ang pinili ng God the Father sa Genesis 3:15, babae.
Tapos, pinaliwanag ng God the Father yan doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 na ang babaeng magsisilang sa Mesiyas ay birhen. Birhen. Kaya si Mama Mary yun, she was chosen specifically, most especially by God the Father. Kaya walang may karapatan, no, at walang may kakayahan na maging instrumento para sa pagdating ng Mesiyas kung hindi ang Birheng Maria. At dahil siya, inihanda siya ng Panginoon, no, para sa kanyang yes to God, no, by making her protected, no, from the sin of Satan, no, from the snares of Satan, by making her immaculately conceived. At syempre bilang epekto niyan, no, gayon din, ay tatanggapin niya kaagad yung buhay na walang hanggan, katawan at kaluluwa. At meron pang talata sa Lumang Tipan, brother, na nagpapatunay niyan. Di ba itong Songs chapter 2 verse 10, yung Song of Songs. Sabi ng ancient prophecy, my beloved speaks and says to me, arise, my love, my beautiful one, and come away. Sabi na mga saints natin, kagaya ni Saint Louis Grignon de Montfort, sabi, ang tinutukoy dyan na beloved of God, no, hindi lang yung lahat ng sumasampalataya, di ba, yung the church, but it also most especially referring to the Blessed Virgin Mary. Ipakita ulit natin yung verse na yon. Kasi sa Luke chapter 2, 1 verse 28, yung highly favored of God. No, sa yung Tagalog diyan, kahit sa Protestant Bible, ang Biblia, no, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Kaya yung beloved of God na yan, sa Song chapter 2:10, na sinabing, arise, no, my love. No? Yeah. Yan ay tumutukoy sa mahal na Birheng Maria. Okay. Kaya parang kahit ako nagtataka, bakit hindi nila pinararangalan si Mama Mary? Sinasabi dito, the Lord is with you. Correct. Yung mga pastor nga nila, pinaniniwalaan nilang the Lord is with him, pero kung parangalan nila, di ba? Oo. Bakit si Mama Mary, ang hirap-hirap nilang ibigay yung parangal na yun? Samantalang siya yung naging katuwang natin para dumating yung kaligtasan natin. Meron nga akong isang nakaharap na pastor, brother. Sabi niya, ay ang mahal, ang Maria na yan, ordinaryong babae yan. Sabi ko sa kanya, ay kasinungalingan po yan, pastor. Kasi ang sabi, blessed are you among women. Blessed are you. Walang sinabi, oy, Eddie Villanueva, blessed are you among men. Walang ganyan. Oy, Kibuloy, blessed are you among men. No, kaya yung sa asawa ni ganito, no, blessed are you among women. Hindi, wala. Only the Blessed Virgin, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Yes. No other than the Lord Jesus. Pinagpala ka sa babaeng lahat. Kaya hindi maaaring ordinaryo lang ang mahal na Birhen. Kaya pinagpala siya sa lahat ng babae, higit siya sa lahat. Dahil yung karangalang pinagkaloob sa kanya, ay higit-higit sa lahat. At talaga namang sinasabing, siya ay highly favored of God. Paborito siya ng Diyos. Padabaon kan Ginoo. And at the same time, di ba, sabi nga, nasa kanya yung fullness of grace, no, bilang lingkod ng Diyos. May isa pang hula sa Lumang Tipan, Psalm 132. Ganito po yung sinasabi. Okay. Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. No, sabi no, bumangon ka, O Panginoon, no, and go up to your resting place. Ay, yung resting place ng Panginoon, ang kalangitan. Pero may kasama ang Panginoon, yung ark of your might. Yeah. Ngayon, ang tanong, brother, kasi sa Lumang Tipan, yung Ark of the Covenant ay isang kahon na na binalutan ng ginto. No? Kahoy yan, acacia wood, na binalutan ng ginto. Ngayon, yun ay nagtataglay ng salita ng Diyos dahil doon nakalagay yung tablet ng Ten Commandments of God. Yun ay nagtataglay also ng ng tungkod ni Moises, na tungkod ng pastol.
Ngayon, sabi ng simbahan natin, ang tunay na Ark of the Covenant sa bagong tipan, hindi na yung kahon na yun nayari sa ginto. Kung hindi, si Maria. Kasi ang tumira sa sinapupunan ni Mama Mary ay ang Word of God Himself. Hindi lang tablet of stone, kung hindi the Logos Himself. At hindi lang yun. Yung batang yun na sa sinapupunan ni Maria is the Good Shepherd. Ang Panginoong Jesucristo mismo, kasi siya ang tunay na Ark of the Covenant. At ito po'y pinapatunayan sa atin ng salita ng Diyos. Basahin natin Revelation chapter 11, verse 19. The Ark of the Covenant is the woman clothed with the sun, Mary, the mother of Christ the King. Diba, sabi ganyan dito, then God's temple in heaven, ayan, in heaven, was open. And the Ark of His Covenant was seen within the temple. Nandun daw sa langit. Nasa templo ng Diyos sa langit ang Ark of the Covenant. At nagkaroon ng flashes of lightnings, no, kumidlat, kumulong, the peals of thunder, nagkaroon ng mga lindol and heavy hail, umulan ng niebe, umulan ng yelo. Ano ang itsura ng Ark of the Covenant na yan, ayon kay San Juan? Next page, please. Revelation 12, 1-5. Pakibalik po yung verses. Ayan. At isang dakilang tanda ang lumitaw sa langit. So, sa langit lumitaw, ha? A woman clothed with the sun, isang babaeng nadadamitan ng araw, nakatungtong sa buwan, at sa kanyang ulunan, may koronang 12 bituin. Sa verse 5, paano natin malalaman kung sino yung babae na doon sa verse 5? She gave birth to a male child. Nagsilang siya ng isang anak na lalaki na siyang nakatadhanang mamahala sa lahat ng bansa with a rod of iron. Sino yan? Ang hari ng lahat ng bansa, ang ating Panginoong Jesucristo. No, di ba? Yan ang katuparan ng propesiya ng Isaiah chapter 9 verse 6, na ganito po yung ating mababasa. Sabi po dito, ay sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kabangha-bangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Sino yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang babaeng nararamta ng araw, nakatungtong sa buwan at iniakyat sa kalangitan, katawan at kaluluwa, ay walang iba kung hindi ang Birhen Maria. Opo, nakatotoo. Kasi sinasabi niyo sa Revelation, ito yung imahe ng Immaculate Conception na ginamit po natin ngayon bilang icon of the Blessed Virgin Mary. Kasi nga interconnected yung Immaculate Conception at saka yung Assumption. Kung siya ay walang bahidungis at siya ay tapat sa Diyos, siya rin ay iniakyat sa kalangitan, katawan at kaluluwa. Kaya malinaw po doon, iniakyat. No? Hindi umakyat. Hindi umakyat. Ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Kasi Diyos siya. He entered heaven by His own power. Si Mama Mary, dahil siya ay disipulo lang ng Panginoon, siya ay tao. Wala siyang kapangyarihang umakyat sa langit. Only the Lamb can break the seal of the book of life. Ngayon, dahil dyan, si Mama Mary ay iniakyat sa kalangitan. Katawan at kaluluwa. Malinaw na malinaw po na ang assumption of the Blessed Virgin Mary, hindi siya nag-assume, no? Parang hindi siya yung bida-bida na aakyat ako sa langit. Assuming naman yan. Wag tayo ma-confuse sa ganung part na si Mama Mary ay nag-assume na umakyat sa langit. Yung assumption na sinasabi dito, yung someone taken her up. Correct. Merong makapangyarihan na nag-akyat sa kanya. Hindi siya umakyat sa sarili niyang paraan. Okay. Correct. So napakalinaw po niyan. Kaya napaka-importante pong malaman na ang ating paniniwala kay Mama Mary na iniakyat siya sa langit ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na kanyang anak. Siyempre hindi naman po matitiis ni Jesus Christ na iwan ng kanyang ina sa lupa. No, at talaga namang bilang isang gantimpala sa kanyang kabutihan, pagmamahal at pananampalataya, iaakyat talaga siya ng Panginoon sa langit. Kasi nga, brother, hindi matitiis dahil mag-ina sila.
inangako na yung sumumpa ang Diyos na Yeah, lahat pa. ng tapat sa Kanya, pagkakalooban ng redemption of their bodies. At Totoo pagkatapos sila ay mabubuhay magpakailanman sa kalangitan. Alam ng lahat yan. Kasi basically, bakit kayo nagdadasal kay Maria? Patay na yan, patay na yan. Sabi ganyan. Hello? Quote kayo ng quote ng John chapter 3 verse 16. Yeah. For God so loved the world that He gave His only Son, so that all those who believe in Him will not perish, but have eternal life. Yeah. Inuulit yan ng Panginoon kay Santa Marta, John 11:25 to 26. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang sumampalataya sa akin, ang sino mang nabubuhay ng sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Ang tanong, si Maria ba sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Yes na yes. Super yes. Very yes. Mega yes. Nova yes. Lahat na ng yes. Okay, kaya dahil dyan, she has eternal life. Di ba? Buhay yan. Sabi, ba't kayo rin buhay? Ay, patay na yan. Namatay, pero nabuhay magpakailanman. Dahil yung mga tapat kay Kristo, mabubuhay magpakailanman. Kayo ba, pag namatayan kayong mga born again, yung mga kaluluwa ng namatay ninyo, ay patay na o buhay? Pag sinabi ninyo, patay, edi inutil kayong lahat. Ibig sabihin, hindi totoo na may salvation kayo. Kasi ang ibig sabihin po ng salvation, mabubuhay ka magpakailanman sa kalangitan sa piling ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng salvation. Di ba? Pag sinabi na yung buhay yung kaluluwa ng mga nanay at tatay namin, lolo at lola namin na namatay, di tama kaming Katoliko. Yung mga saints, yung mga mabubuting tao na sumampalataya sa Diyos at tapat sa Diyos, buhay sa kalangitan. Yes, ano ang posisyon nyo? Sila ba ay buhay o patay? Di ba? Kaya dyan po natin makikita, mga kapatid, pag sinabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos, sumasampalataya ang taong ito, nabuhay yan sa pag-ibig sa Diyos ng buong katapatan, no? Nasaan siya ngayon? Siya ba ay buhay o patay? Ang turo ng ating ng simbahang Katoliko, yun ang John 3:16. Sila ay mabubuhay magpakailanman sa piling ng Diyos kahit nakaranas ng kamatayan dito sa lupa. Mabubuhay na maguli sa piling ng Panginoon magpakailanman. At ganyan si Mama Mary. So talaga sinasabi po, the assumption is the fulfillment of God's promise. Correct. Kasi yan ang promise sa ating lahat. Opo. No, sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Kaya naman naniniwala din tayo, sila St. Peter, sila St. Paul, sila si St. Joseph, si St. John the Baptist, si St. Mary Magdalene, ayan ay nasa kalangitan. Nabubuhay magpakailanman sa piling ng Diyos. Kasi sumampalataya. Kasi sumampalataya sila at naging tapat sila sa Panginoon. Ang kaibahan nga lang, sila kasi nagkasala dati. Si St. Peter naging traitor kay Kristo 3 times. Si St. Paul, he persecuted the Christian. Si St. Mary Magdalene, sinasabi ng Biblia, paulit-ulit, babaeng makasalanan. Pero nagbago. Di ba? Ang mahal na birhen, hindi naman naging makasalanan. Walang sinabi na ito ay babaeng makasalanan. Hindi. Yan ay birhen na malinis at nabuhay na buong katapatan sa lahat. Yes po. Kaya nakakatuwa, Father, kasi talagang binigyan tayo ngayon ng paalala, ng pag-uusap natin na meron tayong nililook forward na salvation. At si Mama Mary po ang model natin dito. Correct. Kaya pagdating sa word na pananampalataya or creed, Mama Mary is really the icon of faith, of the creed, no? Yes. Kasi those who believe will love God and love his or her neighbor. Yes. Diba? Siya ay icon of the church. Siya rin ang living image of the church in her glory. Yeah. And at the same time, yung kanyang assumption yan ay patunay ng Diyos na yung pangako niya sa mga tapat sa kanya, gagawin niya sa atin. Yeah. Napakahirap na hamon po, no? Napakahirap na hamon. Kasi sa atin talagang... Ang ganda kasi meron tayong role model at merong napatunay na totoo yung pangako ng Diyos. Yeah, kaya wala tayong excuse. Kasi nung si Mama Mary, wala naman siyang parang tayo, may role model tayo si Jesus and si Mary. Si Mama Mary, sino ang role model niya noong panahon na yun? Kaya sa atin, wala tayong excuse na
nagkasala ako, tao lang. Pero si Mama Mary ay tao lang din naman. Oo. Pero hindi siya nagkasala. Kasi pinili Opo, niya kasi maging pinili tapat. niya. Yeah. Kaya napakaganda talaga tong image namin, the immaculate, the assumption of the Blessed Virgin Mary, dahil isa itong fulfillment of the promise. Kaya sana tayo din po, ang mensahe sa atin, panghawakan yung pangako na yun ng Diyos. Correct. Na meron tayong pupuntahan, meron tayong kahihinatnan, at meron ding reward itong ating pagsusumikap na sumunod at manampalataya sa Diyos. At higit sa lahat, brother, dapat makita natin na yung ating katawan, hindi yan binigay ng Diyos sa atin para gamitin sa kasamaan, sa kalaswaan, o delikaya sa kabunduhan. Yan ay binigay ng Diyos sa atin para mamuhay tayo sa kalangitan. Kaya dapat kahit dito sa lupa, tulad ni Mama Mary at ni Saint Joseph, dapat tayong mabuhay na may kabanalan, kabaitan, pag-ibig. Gamitin natin ang ating katawan sa kabutihan, hindi sa kasamaan, upang makasalo tayo sa karangalang ipinangako ng Diyos na ililigtas ang ating katawang lupa. Ito man ay mahina, subalit ito ay kanyang babaguhin, luluwalhatiin katulad ng kanyang niluwalhating katawan ng muling pagkabuhay. Opo. Naku, Father, maganda po pag-usapan sa part na yun yung moral and spiritual implication of the dogma of the Assumption. Yes. Maganda na, ano ba ang imbitasyon nitong assumption na to sa ating spiritual at moral na aspeto? Unang-una sa lahat, brother, dapat natin tandaan na yung human life is sacred. Human life is sacred and inviolable. Kaya dapat nating parang pahalagahan at gamitin ng may kabanalan. Okay, so unang-una ang tao, hindi natin yan dapat basta-basta patayin. Dapat natin igalang ang ating katawan. Yes. Di ba? Human life is destined for heavenly glory. Kaya kahit na sanggol pa lang sa sinapupunan, hindi dapat patayin. Kasi itinadhana yan ng Diyos sa kalangitan, na hindi sa kamatayan. The human body ay regalo ng Diyos sa atin para gamitin sa kabutihan, hindi sa kasalanan. Di ba? Hindi sa kasamaan, hindi sa kalaswaan. Okay. The human body is essential in our life as children of God. Yes. Hindi siya accidental lang. Hindi siya yung walang halaga. Diba? Meron iba, ginugulpi yung katawan nila, pinapahirapan yung katawan, tinotorture yung human body. Yes. Diba? Kasi after Second World War yan dineclare na nakita ng Santo Papa nung Second World War, yung katawan ng tao para walang halaga, binabaril, pinapatay, tinotorture, ginagas chamber. Sabi ng Santo Papa, hindi dapat i-torture ang katawan ng tao, hindi yan dapat patayin ng walang habas sapagkat banal ang katawan ng tao dahil yan ang patunay na siya ay anak ng Diyos. Salvation and eternal life, hindi lang yan regalo sa kaluluwa. Ito rin ay pagkakaloob sa ating katawan at kaluluwa, the whole human person. Dahil nilikha tayo ng Diyos na katawan at kaluluwa, ililigtas tayo ng Diyos, katawan at kaluluwa. Dahil pag gumawa tayo ng kabutihan, pinaglilingkuran natin ang Diyos, katawan at kaluluwa. Kaya nakakalungkot nga lang, pag gumawa tayo ng kasalanan, halimbawa, yung isa makiapid, kung nag-commit ng adultery, kaluluwa lang ba niya nakiapid, hindi kasama ang katawan doon. Pag tayo nagmura, hindi kaluluwa lang ang nagmumura, kasama yung dila at bunganga doon. Kapag tayo ay nanuntok ng kapwa na sinakta natin, hindi lang kaluluwa yung sumusuntok, kasama yung kamay doon. Yes, kaya sabi nga, ang isang tao kapag gumawa ng kabutihan, he or she must be honored, body and soul, the whole person. Pero pag siya ay gumawa ng masama, he will be punished. Body and soul, the whole person. Kasi it is the whole person who committed the sin. And it is also the whole person who committed goodness and acts of charity. Yeah. Kaya po sinasabi din dito na the image of the Assumption is the inconstant battle between good and evil. Kaya po, ang panawagan sa atin na tuluyang labanan ang mga masasama at gawin nating imahe si Mama Mary para mapagtagumpayan itong paglaban sa mga Amen. Correct ka dyan, brother. Okay. At nakadudawa, Father,
Napaka-mabunga nitong usapan na to. Sa kabila ng hirap ng pag-explain nito, na pagtagumpayan natin ito sa tulong at gabay ng ating Espiritu Santo at ni Mama Mary na din. Amen. Para maipaliwanag po sa inyo mga ka-DECAF na ang imahe ng the image of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Una, hindi nagbida-bida si Mama Mary, umakyat sa langit. Someone taken her up to heaven, and that is Jesus. That is Jesus himself. At pangalawa, hindi naman ibig sabihin na inakyat si Mama Mary, katawan at kaluluwa. Hindi na siya namatay. Malinaw sa pagkakasabi ng dokumento na after the course of her earthly life. Sa ecclesiastical term at sa layman's term, death. No, kung si Jesus ay nakaranas ng kamatayan, si Maria din nakaranas ng kamatayan. At pangatlo, huwag sana tayong maguluhan sa kamatayan at pagkabulok. Death and corruption. Lahat naman tayo mamamatay. Pero dahil sa pananampalataya at pagmamahal ni Maria, hindi siya nakaranas ng pagkabulok. Yun ang imbitasyon sa atin na huwag tayong mabulok. Kasi yung grasya pa din naman, kamatayan ay grasya pa din naman po. No? At ang pang-apat, yung the assumption of the Blessed Virgin Mary is the fulfilled promise of Jesus Christ. No? Na may pangako ang Diyos na meron tayong dapat i-look forward. At panglima, kung sasampalataya tayo, magmamahal sa Diyos, susunod sa kanyang mga utos, magiging katulad tayo ni Mama Mary. Iniligtas, katawan, at kaluluwa. Maraming salamat po, Father Abe, sa hapong ito. At ngayon, naihanda na tayo ni Father Abe sa ating isi-celebrate bukas, the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Naway gamitin natin itong dialogue natin para pagnilayan ang isi-celebrate natin bukas para mas tuluyan nating mahalin si Mama Mary, hindi isamba, kundi pasalamatan sa kanyang sakripisyong ginawa para sa ating kaligtasan. Napakaikli po ng oras na Father. Kayo po. Next week po, ang atin namang ipaliliwanag sa inyo, Queenship of Mama Mary. Di ba sabi tayo, yung woman clothed with the sun, kinurunahan ng 12 bituin. Sabi, reyna siya. Yes. Bakit natin tinatawag na reyna ang mahal na Birheng Maria? Yan po ang aming ipaliliwanag. Napakaganda, napakatindi next week. The Queen of all yes, queens. Queen of heaven and earth. Yes. At ang panghuli, brother, di ba ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos? Opo. Saan nakatira ang Diyos? Sa langit. Pero nung nandito siya sa lupa, saan siya tumira? Sa katawan ng mahal na Birhen. Yes. For 9 months. At kasama ng kanyang ina for 30 years. Yes. Okay. So, ibig sabihin, ang katawan ni Maria ay heavenly. It belongs to heaven. Kung saan nanahan ang Diyos na si Jesus. Maraming salamat, Father Abe, sa reminder na yan. Magtutuloy-tuloy na tayo sa 4 Dogmas of Mama Mary, na isa sa mga ibinabati ko sa atin. Pero pagtitibayin natin yan sa mga susunod na usapan. At God bless Father Luciano. Father, God bless po. Sa ano man po ginagawa nyo ngayon, ipagdadasal po namin kayo na maging matagumpay ang inyong mga gawain sa araw na ito. At bago po natin tuluyan tapusin ang segment na ito, Father, hinihingi po namin ang inyong panalangin and final blessing. Okay. Panginoon naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakaloob mo sa amin ng Panginoong Yesukristo bilang aming Diyos at tagapagligtas. At maraming salamat po sapagkat pinagkaloob mo sa amin ng Panginoong Yesukristo sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria na siyang naglihi, nanganak, nagdalang tao sa Kanya. At dahil po diyan, ang mahal na Birheng Maria ay amin pong huwaran ng kabanalan at pangunahing instrumento ng iyong plano ng kaligtasan. Ngayon pong aming inaalala ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, hinihiling namin sa iyo na isugo mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami rin ay mabuhay sa kabutihan, kabanalan at pag-ibig. Upang mapaglingkuran ka namin, hindi lamang sa aming isip at puso at kaluluwa, maging sa aming mga katawan. Nawa mapaglingkuran ka namin ang buong isip, buong lakas, buong kaluluwa at buong katawan upang buong-buo kaming makapaglingkod sa iyo at maging tapat sa iyo. At upang kami rin, katulad ni Maria, ay makapasok sa kaharian ng langit, katawan at kaluluwa ayon sa iyong awa, pagpapala at grasya.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po. Salamat po sa lahat ng sumubaybay. Love, love.